ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ay! Nabalik pa naman yung paa niya. Duguan at agaw buhay ang tatlong bata at isang lalaki sa highway ng Santa Rosa, Nueva Ecija nitong October 19, 2024. Sa cellphone video na kuha ng isang residente, maririnig pa ang ina ng mga bata na kinakausap ang kanyang mga anak. Ito ang pang-15 aksidenteng naitala ngayong taon sa Mapalad Road. Ano nga ba ang meron sa kalsadang ito? Saan nanggagaling ang nakaambang panganib sa mga dumaraan dito? Usap-usapan, may nangunguha sa area na to. Basta't magtatapos ang taon, nangunguha ang karsada natin. Nagiba ang katahimikan sa isang libingan sa barangay sa Albay nang ang mga nicho'y isa-isang natibag at nabuksan. At ang labi sa loob nito, wala na raw sa kanilang himlayan. Sa nagdaang mga buwan nitong taon, nasa 15 na ang aksidenteng naitala sa isang bahagi ng kalsada sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Nito lang October 19 naganap ang maituturing na pinakamalalang aksidente ng barangay na ikinasawi ng 3 bata. Sino ang mananagot at ano nga ba ang mayroon sa kahabaan ng kalsadang ito? 2, 6 at 10 taong gulang. Ito ang mga edad ng nasawing mga bata sa aksidenteng naganap noong October 19. Ang padre de pamilya naman, kritikal at agaw buhay sa ospital. Kwento ni Myla Santillana. Bandang alas 10 ng gabi nang umuwi sila mula sa pinuntahang babang luksa ng kamag-anak. Magandang hapon, kami ho'y nakikiramay sa ngalan ho ng aking mga kasama sa programa. Paano ho ba nangyari noon, ma'am? Medyo malapit na po kami sa bahay namin nung nangyari po yun. Medyo mabagal po yung takbo ko. May nakasalubong po na single yung asawa ko. Nakasakay ang kanyang 4 na anak sa tricycle na minamaneho ng kanyang asawa habang si Myla naman nagmamaneho ng isa pang motor. Malayo po kasi ako dun eh. Bagal po yung pag-drive ko. Tas para po kasing lumilipad yung utak ko nun. Dumating daw sila sa isang blind spot ng Mapalad Road at nakasalubong ang isang humakarurot na motorsiklo. Napatingin na lang po ako nung narinig ko yung pok. Kita ko na po yung anak ko na tumalsik. Sumisigaw na lang po ako ng tulong, nadalhin po kasi mga humihinga pa. Yung 2 kong bata is mahina po yung tibok ng puso. Ay! Susunod, Usap-usapan, may nangunguha sa area na to. Basta't magtatapos ang taon, nangunguha ang karsada natin. isa nga ba itong kwento ng kababalagan o kakulangan sa pagtutok sa kaligtasan ng mga motorista? Abangan mamaya, mga nicho sa Libon Albay, butas-butas at wala ng laman. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Pamilyang bumabaybay sa Mapalad Road, Nueva Ecija. Kalunos-lunos ang sinapit matapos bumangga sa kasalubong na motor. Nakakaawa yung mga bata.
Makalipas ang 10 minuto, dumating ang ambulansya ng barangay. Sa tindi ng salpukan, total wreck ang motorsiklo at yupi-yupi na ang unang bahagi ng tricycle. Agad na isinugod sa ospital ang 3 anak ni Myla na sina Bunjoy, KL at Mikmik at ang kanyang asawa. Nung tinakbo niyo ho sa ospital, nakakausap niyo pa ho ba yung mga anak ninyo? Sina Bunjoy at Mikmik. Hindi na po talaga, wala na po talaga silang malay. Kasi siguro niinda niya po yung sakit ng binti niya. So sinasabi ko lang po sa kanya na anak, huwag mong gumalaw. Malapit na tayo sa ospital. Pero habang nasa ospital, unti-unti nang nawalan ng pag-asa si Myla na mabubuhay pa ang kanyang 3 anak. Ngayon po, maraming tao, pag minsan-minsan, parang nakakalimot, nakakaano. Pero pagka naiisip ko na yung mga nangyari, hindi ko na naman maiwasan mag-isip. Habang lumilipas, basta hindi ko pa po talaga. 3 araw matapos ang insidente, nahanap ng resibo ang lalaking unang rumisponde at tumulong sa mga biktima. Ipinakita niya ang yupi-yuping motor at tricycle na nagsalpukan. Ito po yung motor na sinakyan nung 3 namatay, ma'am. Tapos yung tatay na driver ng motor. Ito yung motor nung sinabing kabanggaan nung tricycle. Nung nakita ko ito, halos buwal na buwal siya na ano talaga siya, ma'am. Makikita mo talaga siya na alam mo hindi mabubuhay yung tao sa sitwasyon niya ng motor. Ayon sa barangay tanod na si Edgar, buhay pa raw nang itinakbo nila sa ospital ang mga bata. May nakuha ako dito na isa na dagan-dagan pa nung kuya. Dito mismo, kinuha ko mismo. Tapos dinala ko doon sa ambulance. Nakahiga na lang sila sa flooring ng ambulance dahil nga wala naman akong pumapasok sa ang nasa isip ko. May save lang sana yung mga bata. Susunod, mapanagot pa kaya ang motoristang bumangga sa tricycle ng pamilya ni Myla? Pagpunta namin, nakita namin yung ataw lang tatay ko, buo pa. Hinahanap namin yung remains niya. Wala na. Pinaboy yung ng tatay ko. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ayon sa barangay tanod na si Edgar, hindi raw niya ikinagulat ang malagim na insidente. Nitong buwan lang, halos mga 3 aksident ang nangyari, ma'am. Ayon naman sa isang residenteng nakatira sa gilid ng Mapalad Road, nasaksihan niya ang aksidenteng nangyari sa pamilya ni Myla. May dumaan sa akin na malaking sasakyan. Umikot akong ganon, pag-ikot kong ganon, pok! Ika na kagad banda dito. Ang lakas ng impact ng pok. December 2017, nandiyan na po kami. Unang salta din po namin dyan, dito may aksidente din, luwa ang mata. Area po talaga to, itong road na to. Madalas po ang aksidente rito. Pero paniwala rin ni Angelito, tila may nanunundo raw sa Mapalad Road. Usap-usapan, may nangunguha sa area na to. Actually, bata pa ako, tong karsada talaga na to, madalas, nakukuhanan. Basta't magtatapos ang taon, mangunguwat ang karsada natin. May na-aksidente, ganun po, na hindi pwedeng walang trahedya. Nakakuha ko kami ng dokumento mula sa PNP Santa Rosa, Nueva Ecija, kung saan makikita ang papataas na kaso ng mga vehicular accident sa Mapalad Road. Noong 2023, 10 ang naitalang road accident sa lugar at hindi pa matatapos ang taong ito. 15 kaso na ang nangyaring aksidente sa parehong lugar.
Para sa Santa Rosa Police, nakababakala na rawang dalas ng aksidente sa Mapalad Road. Dahil po siguro to sa madilim po rito yung part na to, tapos pababa siya. Hindi siya makikita agad ma'am kung papunta ron o papunta rito. Medyo blind po kasi ma'am doon, mataas, tapos pababa po rito. Sagot naman ng kapitan ng Barangay Mapalad. Kagaya nitong nangyari na to, yun po isa po naming dadagdagan yung CCTV dito sa aming barangay. Lalo na po dun sa madalas na pinangyayarihan ng aksidente. Itinurn over ng Barangay Mapalad sa police station ang motoristang nakabanggaan ng pamilya matapos itong gamutin sa ospital. Sa pag-iimbestiga, napag-alaman ng mga pulis na nakainom ang lalaki. Naharap siya sa patong-patong na kaso ng reckless imprudence resulting to damage to property, reckless imprudence resulting to physical injury at homicide. Galing po kasi ako ng trabaho. Ngayon po, medyo nagkaayaan po mag-inom. Pero hindi naman po yung lasingan na ano. Yung tricycle po na pasalubong ko, kinuha niya po yung lane ko. Ang ginawa ko naman po ngayon, umasog ako sa lane niya pero inabot pa rin po niya ako. Bago magtapos ang panayam, kinuha ng suspect ang pagkakataon na humingi ng tawad kay Myla. Sana nga po mapatawad po nila ako at hindi ko naman din po agustuhan yung nangyari. At humihingi po ako ng sorry. Sinubukan ng resibo na makapanayam ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Pangako nila, makikipag-ugnayan sila sa panlalawigang pamahalaan ng Nueva Ecija para gawing mas ligtas ang Mapalad Road. Pagka kasi kalsada ni provincial road, kailangan ipagkikaalaman namin yan sa provincial. Baka mayroon silang mga project dyan, maiwasan natin yung duplication para hindi masayang yung pondo ng gobyerno. Palipasin lang muna namin itong bagyo kasi kahit na ipaalam namin ito, tingin ko hindi ka agad ma-actionan. Makipag-ugnayan kami rito sa Kapitolyo. Ang tanging hiling ngayon ni Myla, makalabas ng buhay ang kanyang asawa mula sa ospital. Gusto ko po kasi talaga siyang ilaban. Kasi hindi ko po kakayanin kung pati po siya mawawala. Hindi ko po alam kung ano lang gagawin ko kung kami lang magdalawa ng anak ko. Nahuli man ang naging mitya ng trahedyang sinapit ng pamilya ni Myla, isa itong masaklap na paalala na walang pinipiling oras ang aksidente sa daan. Responsibilidad ng pamahalaan at maging ng mga motorista na pakalagaan ang kaligtasan ng bawat isa at siguraduhin makauuwi ang lahat ng ligtas at buhay sa kani-kanilang mga paroroonan. Basag ng mga nicho, sako-sako mga buto at kalansay at nakasusulasok na amoy. Ito ang lagay ng Pantao Catholic Cemetery sa Libon, Albay. May misteryo nga bang bumabalot sa mga nabulabog na labi sa sementeryong ito? At sa paghagupit ng nagdaang bagyo sa kanilang lugar, paano nga ba ang mga namayapang tila ginambala sa dapat sanay huli nilang hantungan? Kasama ang resibo, dinalaw ng isang residente ng Libon, Albay ang puntod ng kanyang namayapang madrasta bilang paghahanda sa undas. Pero pagdating sa nicho ng kanyang mahal sa buhay, ito na ang tumambad sa kanya. Ito ngayon sa amin, bago lapidan ito eh. Giniba yung nung paggiba nila, talagang winasak din. Ayun po yung mga bungo. Basag-basag na ang puntod at hindi na niya malaman kung nasaan na ang labi ng kanyang yumaong madrasta. Hindi po namin agad nalaman na ganun nga nasisirain yung tirahan niya. Kasi kahit naman po sino talaga masasaktan, magagalit. Pero gagawa po kami ng paraan. Hindi kami titigil na hanggang na andyan ka lang sa sako. Bibigyan ko ulit namin ng magandang libingan. Sa hindi kalayuan, agaw pansin ang mga sakong magkakatabi sa isang sulok. Ang laman nito, mga kalansay, bungo at buto ng tao. Pero hindi lang pala si Julie ang may ganitong problema dahil mahigit kalahati ng mga nicho sa sementeryong ito butas at giba-giba na. Isa na rito ang nicho ng namayapang ama ni George Peñalosa.
7 taon nang nakalibing ang kanyang ama sa Pantao Catholic Cemetery. Pagpunta namin, nakita namin yung ataol ng tatay ko buo pa. Hinahanap namin yung remains niya. Wala na. Galit tapos awa sa tatay ko. Hindi ko tinatago, talagang nagmura po ako. Gaganon nilang. Parang sabi kong binaboy yung ng tatay ko. Sa patuloy na pag-iikot ng resibo sa Barangay Pantao, Libon, Albay, ibinahagi ng dumaraing na mga residente na ang paggiba sa mga nicho ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinag-utos pala ng simbahan na siyang namamakala sa sementeryo. Ang road widening po, matagal na talaga nakaplano. Ang sinasabi nila niya, may rehabilitation, may renovation. Tapos bigla na lang ng gano'n na magpapagiba na pala sila. Parang nasyak nga yung mga taga dito sa amin, taga Pantao. Palaisipan ngayon para kina George kung saan kukuha ng pera para mailipat ang labi ng kanyang ama. Tulad ni George, dagdag pasakit para sa 82 taong gulang na si Lola Teresita na makaipon ng sapat na halaga para mailipat ang labi ng kanyang mister. Yung bang pensyon na iniipon niya sa pampapalipat ni tatay. Hindi naman ako mag-iipon, wala man akong pera. Ano naman ako? Pobre. Nitong Oktubre, nalaman na lang daw ni Lola Teresita mula sa kanyang apo na giba-giba na ang puntod ng asawa. Apo nga ako tayo, pinalis ka rin sa nalagyan. Sabi ng mga anak ko, kundi ngayon kung nukaan mali, rasti, ito na sa nakuisa sa alang ulit, kung ako mamatay. Ngayong nalalapit na ang undas, ang tanong ng mga residente, paano sila magbibigay respeto sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay? Ayon sa Kura Paroko, ang mga nichong lumampas na sa 5 taong kontrata ang inuna nilang alisin. Ang kasunduan ng ilinilibing dyan, hanggang 5 years lang. So magbabayad lang sila ng 5,000, good for 5 years. And after 5 years, tatanggalin na yun. Paliwanag din niya tungkol sa kalagang kanilang sinisingil. Yun yung moroso. Utang mo yun. Ngayon, papasok ka naman sa panibagong kontrata, magbabayad ka panibago. Ang sa panibagong kontrata, kasi ginagawa namin yung nicho. So, humihingi kami ng 15,000. Panibagong contract yan. Pero isipin mo, 15,000 for 50 years. Ayon sa Kura Paroko, hindi sila nagkulang sa pag-abiso tungkol sa gagawing mga pagbabago sa sementeryo. Actually, dito sa parish namin, yung rehabilitation, nag-start siya 2012 pa. Kaya lang, nagre-resist yung tao. Kasi ayaw nilang galawin yung kanilang mga puntod. Kasi yung sitwasyon ng cemetery is puno na siya. Since May, ina-announce na namin. At yung mga family na mga nandito, in-inform na namin. Pinadalhan namin sila ng notice. Kaya lang usually, di sila nagre-respond. Kadalasan dahilan wala silang pera. So, I decided na gibain na. Ginagawa raw nila ang paggiba ng mga nicho at paghukay o yung pag-exhume sa labi bilang paghahanda sa road widening project ng gobyerno. Actually, kasama sa road widening, in advance lang namin. Kasi in-inform na kami ng DPWH. Ipinakita rin ng Kura Paroko ang ipinagawa nilang bagong libingan para sa mga nagnanais na ilipat dito ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito po yung may bayad. Kasi siyempre, pinagawa namin. Kailangang maibalik yung ginastos para makapagawa ulit ng marami pa. Meron kaming isang malaking libingan na konkreto. Yun ay para sa mga walang pambayad. Ang problema, nang ilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Libon ang usapin, tinanggi nila ang pagkakaroon ng road widening project. As of now, i-deny ko yan. Wala sa akin galing sa DPWH na magkakandak ng road widening sa lugar na yan. Higit sa lahat, hindi raw kumuha ng permit ang simbahan bago nila binuksan ang mga nicho. Walang sanitary permit. Wala po silang sanitary permit nung pag-aalis nila ng mga buto. Saka yung tama ng proseso na paglagay ng mga buto. Sabi ko, inulit ko nga, dapat yun nasa common ossuary dapat. Hindi yung nasa sako lang. Bagay na hindi tinanggi ng simbahan. Although alam ko, kailangan ng permit, hindi ako kumuha kasi mahal ang bayad. Wala namang kaming fund actually sa pag-rehabilitate. Inilapit ng resibo si Lola Teresita sa simbahan para maipaliwanag sa kanya kung ano ang pwedeng gawin sa labi ng kanyang asawa. Meron tayo paglilipatan. Oo, sa sementeryo pa din. Kung wala kang pambayad, wala namang problema, libre. So, pumunta lang kayo para nandun kayo paglipat.
makita nyo. Sumbuto, ililipat doon sa libingan. Tatanungin po namin yung final talagang desisyon ng mga anak ni Lola. Ipinangako ng simbahan sa resibo na pwede silang tumanggap ng installment o hulugang bayad para sa mga kapos sa pera. Pumunta lang sila dito kasi welcome sila dito sa kanila ito. Kung wala silang pambayad, walang problema. Papalibing ko yan ng libre, no? Lalagyan ko yan sa magandang lalagyan. Nandito yung parish na magbibigay sa kanila ng tulong. Lapit lang sila. Nandito ako lagi naman. So, kung walang pera, pwede naman installment. Pansamantalang ipinatigil ng LGU ang pagdibag sa mga nicho at pag-alis sa mga labi. Pinahinto muna namin yung construction. I-comply yung requirements para tuloy-tuloy na ang demolition nila. Pinaka dapat gawin is takpan muna yung front po na giniba nila. Kasi doon po nanggagaling yung amoy po, which could be a health hazard po. Ayon sa simbahan, nakakuha na sila ng sanitary permit. Siniguro nilang susunod sila sa mga patakarang nakasaad sa nasabing papel, tulad na lang ng paglagak ng mga labi sa tamang lagayan. So, after undas, saka mag-continue yung renovation, saka maglalagay nung hinihingi nila. Sa lahat ng may concern sa cemetery, ang ating simbahan ay bukas. Dahil lagi kami handang tumulong, no? Sa mga nasaktan, humihingi po ako ng paumanhin. Pero sama-sama, malalampasan natin ito. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumang. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.